Mamaya pa yun, section. Ang isa sa matinding tinuturo ng ating Panginoon ay ang paggalang. Ang taong umiibig marunong umasa sa bawat kapamaraan ng tao dito sa paligid. Sa iba't ibang pamaraan, ipapakita ng Diyos na ating pinakapang at pinagagila. Kaya sa aking pakiusap bilang mga Kristiyano, galang-galing kung ano man ang kapamaraan na makapagdating gampanan bilang katawan ng Kristo dito sa loob ng sekto nito. Huwag tayo sa kanya-kanya, galang-galing ang bawat kapamaraan.
namin ng Panginoon, gamitin niyo ang inyong katawan upang papurihan ng Diyos. Kaya kung tayo po ay pinakilala ng Ama natin, huwag kayong mahiya. Kung kinasay taas o samarin taas natin, huwag kayong mahiya. Bakit ito ang pamaraan ng pagpupuno sa Diyos? Pagdakila upang tayo'y kanyang pagpugal at bigyan ng basta sa mga nagsasabi. Purihin.
pagiging pagkakila ang aming focus ay lalong sa ilang natin ibigay. Dakilan Diyos at namang makakagyan. Lalubintaan ang lakot at lupa. Nagkatawang tao kung kami magkaroon ng daan patungkol sa iyong kabanalan at walang kang kaluwan sa dito. Amang focus at katanong kami sa mga Pangunahan po ang seremony nito para ipakita yung hindi ang indomanap na si Christian James at Melissa James. Mula sa sambahayan ng Kaya sa Cueva, pagpalayo po ang dalawang sambahayan nito upang maging karapat sapat at maging pagtutugod sa iyong harapan sa pagsamba sa Kristo at karapat ng Kristo. Amang isbok kung patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kapakailan, pagawag sa kanilang mga kasalanan, sa pagkakataon mo Diyos sa kanilang pag-iisa at bilang maganda o ay pagpagpupo walang pag-ibig at kahamagan upang pag-nila ang marunang kami. Pagkakambay sa pangalan ni Jesus at sa pangalan ng iyong pangalan na Espiritu Isbog ko sa kanilang pag-iisa ngayon at magsawalan. Magsiusin. Sige po natin ang format para sa mag-isang dibdib, Christian James at Christian. Mula sa 1 Corinto, Kabanatang 13, Talatang 4, ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi maikip, hindi mayabang, hindi makakasama, hindi makasama ang kagugan, hindi makasarili, hindi makakalitigil o mapagtalin sa kapwa. Hindi nyo ay pinatutuwa ang gawang masama, ngunit pinagdadala ang katapusan. Ang pag-ibig ay mapagtawad, mapagtiwala, tulog ng pag-asa at mapagtigil ang salot. Mawawad mo Christian James at Melissa na ang pag-ibig na Diyos ng Panginoon, ito ang dahil. Hindi ang pag-ibig lamang Kagulan. Maganda kasi yung kakoy. ang kanyang kasiran upang ang inyong kasama sa mga parusang pagsuko ay manatiling pagkakaan. Ulitin ko, ang pag-ibig ay matiga at magandang loob. Hindi may isipin, hindi mayabang, hindi mapagbakas, hindi magkakapalo sa pagkain, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagsalin sa kapwa. Hindi niya kinatutuan sa masama, ginagagalat ang kasaturan. Ang pag-ibig ay mapagkarawan, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtigil hanggang pagkakas. At kaninawa ang pag-ibig ng Panginoon tungkol sa mag-asawa. Mula sa Aklat ng Efeso, chapter 5, ang kanyang halubing sa mag-asawa. Pasakot kayo sa isa't isa bilang tandaan ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakot kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasama ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ng Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito kung paanong nasasakop ni Kristo ang Iglesia. Gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa
na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos diniti sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang Iglesia ay iharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating Iglesia na walang anumang dumi ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinakakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ng Kristo sa Iglesia. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkasama sila ng kanyang asawa. At sila ay magiging isa. Ito ay isang dakilang liwaga na aking pinabagya o pinahaya tungkol sa kaugnayan ng Kristo sa Iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Ang mabuting balita. Purihin ng Diyos. Ang Iglesia ay salitang Hebreo sa wikang Tagalog, mananampalataya. Ang mananampalataya ang katawan ng Kristo. Tayo lahat ay mananampalataya ang katawan ng Kristo. Sa tayo ay nababahagi ng ng katawan, ngunit isa lang ang ating ulo at ito ay si Kristo. Walang bahagi, ang anumang bahagi ng katawan na hindi sumusunod sa diktahan ng ulo, ng isipan na nasa ulo, ay suwair na bahagi. Kaya ang gusto ng Panginoon bilang siyang ulo, sumunod tayo kay Kristo. Sapagkat ang pagsunod kay Kristo ang may kanagkasan, hindi ang tumatawag. Sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang lamang sumusunod sa akin. At sumusunod sa kalooban ng aking nakilala. Ngayon, ang Panginoong Jesus na ating nakilala, siya na ngayon si Amang Kristo, mga minamahal na kapatid. Sa Jesus ang nagsabi nang siya ay tinanong ni Felipe, Panginoon, ipakita mo po sa akin ang Ama. Sinagot siya ng Panginoon, Felipe, matagal mo na akong kasama. Hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At sinabi rin ng Panginoon sa aklat ng 1 chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay ngayon, bilang siya ay siyamang iskoptos na dumating, bubog, aakot sa nabang-buhay at nakamatay ng tao, tayo ngayon ang inaatasan ng kanyang patay at Kristo na lumampan at sumunod sa Panginoon bilang mga Kristo at anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay sumusunod kay Kristo, hindi tumatawag ng mga kapatid, hindi lumilihir, kundi gumagampan ayon sa aral at turo ng Panginoong Kristo. Kaya ang araw na ito tungkol sa mag-asawa ay pakinggan ng mabuti sabi na sa iyo, Christian at Melissa. Sapagkat ito ang isa sa magiging tibay at katitibay ng inyong pagsasama kung inyong ilalagay sa isip at sa puso kung ano yung aral ng Panginoon at mga pinagkagubiling niya sa mag-asawa sa isang babae at lalaki na nagsama at nangako sa harapan ng Diyos na sila'y magsasama na tayong gamatay ang mga pagtitiwala. At tingin ninyo, mga kapatid, ang ebanghelyo nito na sa inyo ay binibigay, hindi lamang ito para kay Christian,
sigurado na kaluluhaan sa harapan ng Diyos at ang sumangkira at di sumunod sa mga sinumpang ito ay malaking kasalanan ang kaharapin. At kung ito ay hindi nyo nanarama, maramdaman nyo ito kung kayo ay mamalagay na ilalagay na sa impyerno ng kapahamakan at kamatayang walang hanggan. Kaya kayo malaman bilang tayo ay tao, maging na tayo sa katotohanan na ang mga minanang turo ay maganda, ngunit hindi ito ang ating kaliligtas. Ang ating kaliligtas ay ang aral at turo ng Panginoong Jesucristo, hindi ang aral at turo ng tao. Kaya na sinabi ng Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, ay maliwanag ang kanyang pinagkalubilin sa kanyang mga alagad at mga apostol. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismayo sila sa kanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nangyari, ngunit may parating sinabi ng Panginoon at ituro nyo ang lakas ng ipinagpupunan ko. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Umakyat ang Panginoon. At sa araw ng Pentecoste ay kanyang inufar ang kanyang pangako sa kanyang mga alagad. Na kanyang minika nung siya nabubuhay pa kasama ang mga apostol. Ako ay tinita sapagkat kung hindi ako nilisa ng mga aliwa hindi palilito sa inyo. Ngunit kung ako ay nilisan, siya ay susukuin ko sa inyo. Ako ay babalik. Kumbaga ang Espiritu Santo na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niyo nakikita o nakikilala man. Ngunit siya ay makikilala ninyo sapagkat siya ay sumasa inyo. Mga minamahal na kapatid, nakilala ng mga apostol at ng mga alagad ang panahon nila ang Panginoon ng ito'y dumating sa Espiritu sa katotohanan. Kaya sila'y naglingkod hanggang tawagin si Apostol Pablo na isinugo para sa mga Hentil. Sa ating lahing Pilipino, nakarating ang mabuting balita. Naging Kristiyano, ngunit hindi ang araw ng Panginoon at lubusang na ituro. Na ibahagi lang, ngunit ang mas ipinagdiinan sa ating isip at puso ay ang katuruan ng tao. Kung kaya nga mga kapatid, wala kasamaman sa mga minayang turo, ngunit hindi ito ang makapagpiligtas sa atin. Ang sinabi ng banal na kasulatan sa udyok ng banal na Espiritu sa inyong pananampalataya, idagdag ang kabutihang asal. At tayo na makapag-realize at makapagaan ang lista na bilang mga Kristiyano ang kasama ng asal natin. Mga kapatid, dahil tayo panay ang procession, panay ang panunubay ng Santong Panginoon, masamang pag-iisip, masamang panalita, masamang pag-ugali, masamang dasdali sa kapwa. Hapon dito, haak doon, ando ng ataas, ang ng karamutan, kapalaluhan, na siyang nagbibigay sa putuan sa pampahayan ng Diyos at sang dahil dito. Kaya mga minamahal na kapatid, ang lahat ng ito ay pinagkakaloob para kay Christian Deer at para kay Melissa Deer, hindi para sa kanila lang, hindi para sa ating lahat. Ang lahat ay nabubuo sa isang katawan ng Kristo. Kung siya nga ang ating ulo, susunod tayo ngayon kay Kristo, hindi sa ulo ng tao. Ang sabi mga minamahal na kapatid, sa aklat ng Malakias, ganito nalulungkot ang mga nag-iisang Hebrew. Ngunit nagagalit ang Diyos at hindi niya tinatanggap ang panalangin ng mga nangako, ngunit sumusuway. Ganito ang nakasulat sa aklat ng Malakias. Mga minamahal na kapatid. Sa kabanatang 2, mula sa talatang 5, sinabi ng Panginoong Diyos, sa tipang iyong pinangakuan ko siya na buhay at natiwasbayan. At ipinagpalagay ko sa kanya upang igalang niya ako. Ikinalang naman niya ako at tinatapusan. Itinuro niya ang tama at hindi ang mali. Namuhay siya ng pagwir at matapat sa akin. At hinulungan ng maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamahan. Kaya nga kung tayo ay tunay na
pagkakapatid, pagtulungan tayo mga kapatid. Paano natin tutulungan si Christian Deer sa pamumuno ng kanyang magkulang, sa pamumuno ng mga ninong at ninang, at sa pamumuno ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang presma, ng kanilang mga scholar. Paano ba ang kanilang pinagpaan ay kanilang mapangakwa kung mag-iba na sila yung pagpupira sa panunumpang ito sa harapan ng tabanan ng Diyos? Kinakailangan magtulungan tayo, tulungan natin sila. Huwag matapos ang kasalan nito ay nakalimutan natin sa kanyang kapitan. Kung tayo ay tunay na mga kapatid, nag-aagapayan ito sa buhay ng araw-araw. At bilang mga kapatid at magkakatgo at magkakaibigan at mga anak ng Diyos na isang makapangyarihan sa langit at lupa, magpapagod tayo at huwag natin ipagkaloob ang mga bagay-bagay ng pagbabaliwala sa mga aring kainatnan. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, huwag natin kakalimutan. Ganito pa ang sinabi, subalit tumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nagulit sa kasamaan dahil sa inyong katuwaan. Sikira ninyo ang aking kasunduan, sabi ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kaya lang, mga minamahal, tingin natin ang sinasabi ng kasulatan upang tayo ay maging karapat-dapat at maging kalulugon sa Kanya sa huling panahon nito. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga tumitira sa kanilang mga pinangumpahan, lalo na sa kanyang kapanan. Kaya ang kasala ay sagrado at hindi nagiging sagrado kung katotohanan at tayo umarap sa bawat tayo kain na hindi nalulugod ang Diyos sa mga bulaan, hindi nalulugod ang Diyos sa mga kapatuloy. Kaya kung tayo ay umarap sa ganitong pagkakataon, ibigay natin mula sa puso ang mga karapat natin pahayag sa ating Diyos at panumpa, sukutin natin, huwag tayong tumitira. Sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa mga naghiwalay ng mga asawa. Napopoot siya sa malupit sa asawa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya sa iyo, Christian Deer, at Christian Deer, sa gabay at patnubay ng ating Diyos, sa bisa sa lahat ng inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya, sa pagmamahal ng inyong mga magulang, sa pagmamahal ng iyong mga kaibigan, mga ninong at tulasina, maging karapat-dapat kayo sa Santa Iglesia Katolika. Ito ang sampahayan ng Diyos na ang sinumang matala sa sampahayan ko ang pangalan ay nakatalanan sa aklat ng buhay. Ngunit kung hindi nyo iingatan ay kaya ng Diyos ng pangalan sa aklat ng buhay nito at kayo malagay doon sa aklat ng kamatayan. Kaya na pinagtatagupin ito sa iyo, Melissa Deer at Christian Deer, sa tulong at gabay ng inyong mga mahal sa buhay, maging karapat-dapat kayo sa araw ko sa ito ng panumpa, isang pagkasawang harapan ng Diyos at sa harapan ng ang mabuting salita. Ito ang aking
bakong Jerusalem. Magalak tayo at matuwa. Sapagkat sa kabila ng ating mga pagsigiis, iyaman tayo ng Diyos at ang nalalapit na maluwalhatian ay mababa sa atin dito sa bansang ito. Maging dakilang bansa sa magdiman ay hindi kilalanin ng mga nagdala itong bansa. Maniwala kayo, mangyayari at matutupad. Pagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban niya ang gusto. Sapagkat tinanggap natin ang Panginoon sa kabila sa balita lamang. Ngunit ngayon ay sumasabi ng kanyang banal na Espiritu. Magsuri kayo mga kapatid. Baka kayo ang lumalaing din Panginoong Kristo dahil daw ng kababong paalang itinigay. Ito puskaling ng Pilipinas. Dahil ginuhin niya sa kalawakan sa pamamagitan ng kursilang kaluta upang matupad ang nakasulat sa Revelation. Apocalypse o Bahaya, chapter 3, verse 1, chapter 2, verse 17, chapter 10, verse 1 to 4, may titil ang Diyos. Ang namin sumasalangit ka sa pangin ng pangalan mo, kapatabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa tulad ng nakalangit. Ay lang po ang kanyang pangalan, upang kapanin na ito sa lupa ng mga tunay na anak ng Diyos. Napagpilala at tuloy na sumusnak sa Panginoong Kristo. Masaya, magalak tayo, at sa kabila ng pagtitiis na lugod sa atin. Sa kabila ng ating kahirapan na lugod sa atin ang Diyos. Nawad-lobing maunawaan niyo ang tingin na pangalan ito at masuhin ninyo na ang Diyos ay hindi natutulog, ngunit dinansin ang mga tao ay tulog. Tulad sa mga patay na kanyang dinasnan, at ngayon tayo ay pinupukaw ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang salita upang mula sa kamatayan at mahiming na pagkatulog, tayo ay magiging sa katotohanan. Na ang pagsunod sa Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang ay nakarapat at sikapan na pagkakas. Hinihiling ko ang sa kapangyarihan ni Amang Diyos, sa kapangyarihan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Pinapagpasan ko ang sulusing at ang aras nito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ang mga singsing na ito ay yamang palamuti sa mga daliri, malingning sa mga mata, simbolo ng inyong pagiging may asawa at pagtatalaga sa isa't isa. Ngunit ang inyong pag-ibig, Christian Jews at Melissa Jews, sa isa't isa ang pinakamahalaga. Ang siyang magpapatibay at pagbibigay tatag sa pundasyon ng inyong pagsasama at pagtatatag ng isang pamilya kasama ng inyong pag-ibig ay ang ganap na pananampalataya sa Diyos na siya Manisko. Sinabi ng Panginoon, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos, sapagkat ng Kristo ay magtingin para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Kinakailangan kayo ay magtiis, sabi ng Panginoon, upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang isinangako. Sinabi niya pa, dapat igalang lahat ng pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikirapin at mga nangangalit niya ang mabuting pagkakataon. Sa iyo, Kristo. Ikaw lang hanggang sa ang aral ay isang bagay mataas na kailangan sa isang tao. Hindi kailanman bawal ng Diyos sa sangkatauhan ang paghahanap ng yamang ito, sapagkat tayo ay may buhay na dapat ingatan at pangalagaan. Ngunit huwag niyong kalimutan na ang pag-ibig sa labi ang ugat ng maraming kasalanan. Huwag niyong hayaang patakuhin ng salapi ang buhay. Sa halip, hayaan niyo ang buhay ninyo kasama ninyong matapat na pananampalataya kay Kristo ang siyang magpatakot sa labi. Huwag niyong hayaang masakin ng salapi ang kaluluwa at ang inyong palusutan. Hanapin niyo muna ang yaman ng Diyos upang magtanong kayo ng buhay na walang hanggan at lumugto kayo sa sana ng ating Amang nasa langit. Nauna ang Panginoon at ang lahat ng susunod ay ang mangyayari. Bawat yamang material na mapapas sa inyo ay kailangang magpatuloy ng dalawa, Christian D. at Melissa D. ng tawas-puso at walang pagbago sa isang isa.
Ikaw ang paligid ng tahanan. Tungkulin mo ang pagkain at bigyan ng pangailangan ng iyong sambahayan sa pagkipagsasabi ng pagyaw natin sa Diyos. Ang lahat ng iyong pinagpaturan mula sa iyong pawis ay iyong pahalagahan. Kung paano yung pahalagahan ng salita ng Diyos ay puso, iingatan nyo at lalagyan nyo ng pahalagahan ang bawat pagkasagot. At ito'y pinatitiwala sa kasiyahan ng puso. Hindi ang lalaki ang namumusta, ang babae ay nagigita. Ngunit kung babae ay hindi nakinat, pwede naman ang lalaki. Kaya upang hindi ang lalaki ang mamusta ng inyong pinagpapulan, kaya maging matalino ang babae. Sapagkat isang ito ang naging kanila ng pag-iwalay ng magkasama. Ang material na nangungunan sa kanilang puso ng kanilang Panginoon kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kung ang kayamanan niyo at ang puso din ng kalangit, lahat ay mauungan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan mo, at ang iyong pagkasama ay lalong titibay kung kasama at hanang kalaki. Huwag mong kakalimutan ang sino mang nagkakasama pagpapay sa lupa ngunit kumiwalas sa Diyos. Lumayo sa Diyos sa hindi ay umakita. Ngunit kung kayo ay magsisikap na Diyos ay laging kasama sa pang-araw-araw ng pamumuhay, malulugod ang sabay. Malulugod ang Diyos sapagkat ang inador ay arahan sa Diyos. Jangan lupa nanganak at Espiritu Santo. Maraming salamat. Magtutupo po.
kanyang aakayin tungo sa kanyang kaharian. Hayaan siya ang maging gabay sa inyong pakikibaka sa buhay na ito, sa daigdig na ito, na puno ng hirap, sakit, at dusa. Inaanyayaan ko na magsitayo ang mga ninong at mga ninang. Ilagay ang wave. Saksi, ang inyong mga ninong at ninang na kayong gagawa, Christian King, at Christian King ay ating kinasasa. Pinag-iisa sa harap ni Amang Isko. Ikaw, Christian King, tungkulin mo ang kay Melissa King. Ay lumingaw at lumarga. Sampu ng mga supling ay bubunga ng ibang sigar. Ikaw, Christian King, ang sinlakakat sa tigal ng iyong pamilya na handa ka na ba sa tungkulin ito? Ikaw, Melissa, tinanggap mo ang pag-ibig ni Christian at iiwan mo ang iyong mga magulang. Nalalaman mo ba na si Christian na sa mga pag-ibig mo at susundin? Nakahanda ka na itong maging ina ng iyong maging mga sikuin na aarugay mo ng buong pagmamahal at kakagaw sa kanilang kaibigan. Ang ayos mo na ang pinakamagandang ilaw na may bibigay mo sa iyong mga sikuin. Ilagay ang word. Sa pagtakaling ito sa inyo, saksi pa rin ang inyong mga ninong at mga nina, makatuwang inyong pagtibayin magandang pagsasama at mamahalan ng pamimigayan, pagkakaya sa pagtitiwala sa isa't isa, unawain ang lahat na darating sa buhay ninyo. Christian James, tinatanggap mo ba si Melissa na iyong maging asawa sa karamdaman at kagustugan sa hirap at ginhawa sa pagsabi at ligaya hanggang sa kayo'y makatuwa na iyong mamatayan? Opo. Kung mahal mo si Melissa, pagkan mo siya sa kanyang maganda kapal. Melissa, tinatanggap mo ba si Christian James na iyong maging asawa sa karamdaman at kagustugan sa hirap at ginhawa sa ibang inatigay hanggang sa kayo ay makatiwalain ng pamatayan? Kung mahal mo si Christian James, sabihan mo rin siya sa kanyang buo na daming kapasagdamig. Sa inyong dalawa, Christian James at Melissa King, ang pag-ibig ay iubol ninyo ng buong kapatid sa kalimutan upang ang kanyang pag-ibig magluway magpalay sa kayo ng sumagana ng buhay. Sunod kayo sa kanyang mga kuwat-aral, iwanan na tatanglaw sa inyong mga lapit sa mundo ito. Magiging kayo ng buong kapatid sa katapatan sa isa. Ibigin at dalan ang bawat magulang. Sa panunod niya manong ikaw sa